oras na tumakbo, ngunit ngayon ay susunod, ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sa iyong mandato na humayo, salita mo ang sandatang baon ko. Di mapapano, dahil siguradong ikaw ang kaligtasan ko. Ngayon ay susunod, ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Hi everyone! Welcome to another episode of Crossover Moments. So ngayong gabi po ay January 22, 2026. And for this year po, ngayong 2026 po, ang theme po ng ating crossover moments ay Crossover 365 or yung tinatawag natin na a 1-year Bible journey. So once again po, we are very glad to welcome you all sa panibagong episode po ng ating Crossover Moments. Nagagalak po kami na makasama kayong muli. And thank you very much po sa patuloy na pagsubaybay simula pa noong 2025 up until this very moment po. Thank you very much po from the bottom of our
hearts. So, for the Crossover 365 po, a one-year Bible journey natin, sama-sama po ito, na pagbabasa at pagme-meditate po ng salita ng Diyos, wherein we are studying or we are meditating from Genesis papunta po sa Revelation. And yung goal po nito nung Crossover 365 natin, yung online devotional po natin, ang goal po natin dito ay mas lumawak pa po yung desire ng bawat isa po to deepen po yung hunger natin at yung pag-unawa po natin regarding the word of God. And also to have a deeper and closer relationship po or connection sa atin pong Diyos. And alam niyo po, we are all looking forward po na as we go through this Bible journey, ay mangusap din po ang Diyos sa bawat isa po sa atin sa pamamagitan, of course, ng kanyang buhay na salita. So once again, welcome to Crossover Moments, and please do like and share po yung ating live streaming for tonight. Simultaneous pong nangyayari yung live stream natin sa Facebook page po natin and at the same time sa ating pong YouTube channel. So please do like and share po, And ngayong gabi po ang ating pong Bible reading ay matatagpuan sa Exodus chapter 22 to 24. So chapters 22 to 24 po ng Book of Exodus ang ating pong Bible reading. And ahead of time po ay ipinopost po sa ating Facebook page yung mga Bible readings po natin for the whole week. So, it is being posted po in advance po sa ating page. And we do hope po na kung kayo po ay may free time, available time po, ay mabasa din po natin in advance yung atin pong mga Bible reading. Nang sa gayon po ay sabay-sabay po tayo doon sa facing po natin when it comes to our journey into this one-year Bible online devotional po ng bawat isa sa atin. So, quick overview lang po mga kapatid sa Exodus chapters 22 to 24. Ano nga po ba yung mababasa natin doon sa 3 chapters po na yon ng Exodus? So, doon po sa Bible reading po natin, ang primary speaker po na mababasa po natin doon ay si Yahweh po. So, siya po yung nagsasalita doon sa mga scriptures po na yun na mababasa natin sa Exodus chapters 22 to 24. And He is the one who is giving the laws and instructions po to Moses at Mount Sinai. So, yung mga kautusang idinidetalye po ni Yahweh, yung binibigyan po ng emphasis doon ay about justice, restitution, worship, compassion to the vulnerables po dun sa mga weak kumbaga, and yung covenant po with the Lord. So, yun po yung overview po ng Bible reading natin, which is yung Exodus chapters 22 to 24. So, on another note po mga kapatid, while I was reading and meditating po yung chapters po na to, yung verse na nagrema po talaga sa akin, kumbaga yung may pangungusap po sa akin, is yung Exodus chapter 24 verse 12 po. So, basahin po natin yan sa English and sa Tagalog po na version. Sa ESV po muna tayo, Ang sabi po dyan, "The Lord said to Moses, 'Come up to me on the mountain and wait there, that I may give you the tablets of stone with the law and commandments which I have written for their instruction." So, sa RTPV version naman po sa Tagalog, sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Moses, "Umakyat ka rito, maghintay ka, at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng mga kautusan at ng mga tagubilin. Sinulat ko ito upang maging tuntuning ituturo mo sa mga tao." So, purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. And before we get deeper po into meditating this scripture po for tonight, let us have a short prayer po.
Sige po. Yes, Lord God, maraming maraming salamat po, O Diyos, sa pagkabasa ng iyong salita sa gabi na to. And we just ask, Panginoon, for your forgiveness, Lord God, sa amin pong mga nagagawang kamalian, Lord God, sa mga pagkakasala, Lord God, hayag man o hindi, conscious man o unconsciously po namin nagagawa. Lord, search the deepest parts of our heart, Lord God. And we just ask, Panginoon, for you to purify our hearts and our minds, Lord God. And sa amin pong pagme-meditate ng iyong salita sa gabi na to, dalangin namin, Panginoon, na mangusap ka sa buhay ng bawat isa. And itago mo po ako sa iyong likuran, Lord, as I share, Panginoon, yung salita mo sa gabi na to. Dalangin ko, Panginoon, yung pagkilos mo, yung pangungusap mo, Panginoon, hindi lang sa akin, but as well as doon sa mga tao, Panginoon, na sumusubaybay sa aming crossover moments. Maraming maraming salamat, O Diyos. You, we give back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. So, yun pa mga kapatid, ano, yung Exodus chapter 24, verse 12. So, dito po, yung scripture po natin na to, this scripture speaks to me about having a special po or exclusive na encounter with the Lord. Kagaya po nung nangyari kay Moses, no? So, here, God specifically asked Moses na pumunta po sa kanya to come up to him on the mountain and wait there doon po sa Mount Sinai. So dito po sa scripture na to, as I was meditating this, it made me reflect po doon sa question na saang bahagi ng buhay ko ako tinatawag ng Diyos to come up higher with Him. So, yun po yung question in mind ko as I was meditating po itong scripture na to. And dito po mga kapatid, most of the time, marami po sa atin yung mali yung pananaw o yung pagtugon when God is asking us to come up higher to Him. Some of us might respond na tutugon tayo or tutugon yung mga tao kapag okay na yung katayuan nila sa buhay. Yung iba naman po, tutugon sila kapag hindi na busy. Yung iba naman kapag feeling nila deserving or karapat-dapat na sila sa paningin ng Diyos. Yun po yung kadalasan na nagiging pananaw or pagtugon po ng mga tao when it comes to doon sa calling ng Lord po for us to come up higher sa Kanya, ano. And what most people don't realize po dito mga kapatid, ay yung perspective po kagaya nun or yung mindset ng pagtugon sa Diyos na kagaya po nung nabanggit natin kanina. Yun pa po yung mas madalas na naglilid po sa atin na maging stagnant po sa relasyon na mayroon po tayo sa ating Diyos. And yung worst po dun mga kapatid, ano, is maaaring mag-lead din yun na mapalayo pa tayo lalo sa atin pong Diyos. And alam niyo po, having to come up higher to the Lord doesn't always mean na dapat okay ka na sa buhay, dapat mayaman ka na, wala ka na dapat problema, o kaya naman kapag hindi ka na busy sa buhay mo or sobrang tuwid mo na tao. So, it's not always about those kinds of things or those kinds of stuffs po, ano. And in fact, mga kapatid, being called to come up higher to the Lord sometimes means stepping up or elevating po yung spiritual life natin sa atin pong Panginoong Diyos. At dito mga kapatid, ano, yung pangungusap sa akin dito, kung may mga bundok or may bundok man na nais ng Diyos na akyatin po natin para makalapit po tayo sa Kanya. Kasama po sa act of faith na yun na meron po talaga tayong kadalasan na meron tayong kailangang maiwanan or meron po tayong mga bagay na dapat iwan doon sa ibaba po ng bundok. And sometimes, yung mga bagay po na yun could be the things na maaaring nakakapag-distract po sa atin, sa relasyon natin sa Lord. It can also be those people who influence us either in a positive or in a negative way. Na sometimes,
Pwede rin yung mga heavy loads po na dala-dala natin sa ating mga buhay. Those heavy loads po that we are carrying in our lives. Or even our own thoughts po, mga kapatid. It can also, yung thoughts natin and yung characters po ng bawat isa sa atin. Sometimes, it can also be the reason na maaaring maghinder sa atin sa pag-akyat po natin patungo po sa ating Diyos o kung saan man po tayo pinapaakyat or pinapapunta po ng ating Panginoong Diyos. And here, yung isa pa po na nagrema din sa akin that sometimes when God is specifically calling us to come to Him, most of the time, He separates us from the others first. So yun po, kadalasan yung unang ginagawa ng Diyos eh. When God wants you to come up higher or to step up or to come closer to Him, sometimes or most of the time, He separates us. He isolates us from other people or from the things that are distracting us doon sa paglapit natin sa Kanya. Nang sa gayon po, yung sole focus po ng bawat isa sa atin ay mapunta sa Kanya. Doon sa isolation na yun, doon sa pagse-separate ng Lord na yun sa atin. It could mean na nais ng Diyos na magkaroon tayo ng focus and complete dependence on Him. And ito po yung mga pagkakataon na nais niya na mapalayo tayo sa mga distractions po ng mundo sa bawat isa po sa atin. At alam nyo mga kapatid, kung may mahalagang layunin ng Diyos sa pagtawag po niya sa atin, He definitely makes sure that there's indeed a genuine personal encounter ang bawat isa sa atin sa Kanya. And here, it calls for an exclusive divine encounter with God. And yung ano po na to mga kapatid, no, yung divine encounter na to will surely lead and help us to have a deeper intimacy with God. At nang sa gayon, we can also receive yung divine revelations po ng Diyos para po sa buhay ng bawat isa sa atin. And kagaya po nung ginawa ng Diyos kay Moses, ano, yung ginawa niyang pagtawag kay Moses doon sa Mount Sinai. He separated Moses from the others dahil maaring itong pagpapaakyat niya kay Moses doon sa Mount Sinai ay nais niya magkaroon si Moses ng personal divine encounter, exclusive divine encounter sa kanya. That's why he isolated him from the rest of the people na kasama niya during that time. And let us also desire, mga kapatid, ano, let us also desire in our lives na magkaroon din or makaranas din ng divine or ng exclusive na divine encounter po sa ating Diyos. And it's not always about responding doon sa pagtawag ng Diyos kapag okay na okay tayo or wala tayong problema. Sometimes, the Lord wants to call us doon sa mga pagkakataon na nais niya na magkaroon tayo ng malalim at kumbaga kamangha-mangha na encounter kasama siya. And ngayong gabi mga kapatid, I will leave you with a reflection question po para sa bawat isa sa atin. So, yung question po na yun na maging reflection po ng bawat isa sa atin. Are you also willing to come up higher to have an exclusive divine encounter with God? Handa ka ba, kapatid, na humakbang pataas para sa isang natatanging pakikipagtagpo sa Diyos? So, yun po mga kapatid, no? Maging reflection po yun. Maging point of reflection po yun para po sa bawat isa sa atin. So, let us pray po ngayong gabi. And yes, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa pangungusap ng iyong salita sa gabi na to. Thank you very much, Lord, sa wisdom na nagmumula sa iyo. Thank you very much sa
paalala, Panginoon, na nagmumula sa iyong salita, Lord God, for each of us to desire, Panginoon, na magkaroon ng personal intimacy sa iyo, Panginoon, magkaroon makaranas ng divine exclusive encounter sa iyo, Lord Jesus. And we just pray, Panginoon, na maranasan namin yon, Lord God. Maranasan namin, Panginoon, yung pagkilos mo, yung makapangyarihang move mo sa buhay ng bawat isa sa amin. And we just declare, Panginoon, na yung plano mo at kalooban mo ang siyang laging maganap sa buhay ng bawat isa na nagnanais, Panginoon, na makatagpo ka. Bawat isa, Panginoon, na nagnanais na mas lumalim pa sa kanilang relasyon sa iyo, sa kanilang pagkaunawa, Panginoon, sa kadakilaan mo sa kanilang mga buhay. And Lord God, sa gabi na to, nagpapasalamat din po ako sa buhay ng bawat isa na kasama namin sa crossover moments. Thank you very much for their lives, Panginoon, sa kanilang pagsubaybay, Panginoon, sa programa na ito. We just pray, Lord God, sa patuloy na pagkilos mo, pagsama mo sa kanilang mga buhay, provide for their needs, Lord Jesus, anumang karamdaman, Panginoon, na mayroon ang sino man sa kanila, we declare, we speak healing, Panginoon. We declare healing in Jesus' name, O God. And Lord Jesus, ikaw po ang nakakaalam sa puso at isipan ng bawat isa sa kanila. Give them the desires of their hearts according to your will and plans sa buhay po nila. And gayon din, Panginoon, nagpapasalamat din po ako sa mga taong ginagamit mo na patuloy na mag-operate ng crossover moments. Thank you very much, Panginoon, doon sa kagalakan sa puso nila na patuloy na magpagamit ng kanilang kakayahan sa iyo, Lord Jesus. And ganun din, Panginoon, sa bawat isa, dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na maghari sa buhay ng bawat isa amin. At sa iyo namin binabalik, Panginoon, lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa dakilang pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. So, thank you very much po, mga kapatid, sa pagsama ngayong gabi sa ating crossover moments. So, let us always remember, prepare to cross over because our crossover moment begins now. Thank you very much and God bless everyone.